Daan ng poong nariyan na tuwirit ihanda sa kanya, pagdupos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng ating pong paglalakbay sa mga panahon ng Adbyento o pagdating ng Panginoon. Noong nakalipas na linggo, sinindihan natin ang unang kandila, ang kandila ng pag-asa. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, may pag-asa ka. So muli no, ito ay gabay para sa ating paglalakbay. Kailangan natin makumpleto ang 4 na linggong paghahanda. So bukod sa yung paglalakbay natin, ito rin ay isang paghahanda para sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, ang unang Pasko o ang unang pagdating ng ating Panginoon. At ngayong linggo, ikalawang kandila, ang kandila ng kapayapaan. Sabihin niyo nga po, kapayapaan.
Sinong ayaw ng kapayapaan? Lahat tayo gusto ng kapayapaan. Mula sa pagkabata, mula sa mga estudyanteng ito, sa mga kabataan na naririto, gusto nila ng kapayapaan. Yun nga lang, hindi pa malinaw kung saan ba manggagaling yung kapayapaan. Kasi kapag ang isang kabataan hindi nakakaranas ng kapayapaan, ano ang nangyayari? Depression. Yan. Sa atin naman, sa mga matatanda na naririto, yan na ang pinakamahalaga na nakikita natin, yung magkaroon tayo ng kapayapaan. At ito ang dulot ng pagsilang ng pagdating ng ating Panginoon. Bukod sa magbigay ng pag-asa, magdulot ng kapayapaan, lalo tigit napakaraming kaguluhan. Magulo na ang lipunan, magulo na ang politika, pati ba naman sa loob ng bahay, magulo na rin? O pati sa simbahan, magulo rin. So hanggat hindi natin nakikita ang Panginoon at ang mensahe ng ating paghahanda, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Sabihin nyo nga ulit, kapayapaan. Yung may gusto ng kapayapaan, pumalakpak nga po. Kasi alam nyo, yung kapayapaan, di ko alam kung alam nyo na ito, no? Pero yung wisdom na ang kapayapaan na hinahanap natin, hindi yan maibibigay ng mga material na bagay. Hindi yan maibibigay ng mga ari-arian. Hindi yan maibibigay ng maraming pera. Hindi yan maibibigay ng kung ano man, maging ang relasyon, pakikipagrelasyon sa kung kanino man, hindi yan makakapagbigay ng kapayapaan. Kasi kung tutusin, natamo na natin yan. Nakuha na natin yan. Mayroon na kayo, nakapagpundar na kayo ng ari-arian, nakapagtrabaho na kayo, yung iba nasa abroad, nakakapagpadala kayo ng pera. Ano pa ba? Nakuha mo na yung gusto mong lalaki, gusto mong babae. Pero hindi yan yung kapayapaan na kailangan natin. Ang kapayapaan, ito po. Sinasabi sa ating ebanghelyo, sa 2 linggong ito, ipinagsisigawan sa atin sa pamamagitan ni San Juan Bautista. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan, lalo na sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Kapayapaan, ha? Sabihin nyo nga ulit, kapayapaan. Kung gusto natin ng isang mapayapang Pasko, mag-sorry ka na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-sorry ka na. Sige, ayoko po, Father. Kung ayaw mo, walang kapayapaan. Di ba? Ang sabi ni San Juan Bautista, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Magbalik loob tayo. Yun nga lang, paano ka nga hihingi ng tawad kung ayaw mong aminin sa sarili mo na mayroong kang kasalanan? Sa mga magulang, hindi porket magulang, hindi ka hihingi ng tawad. Magsorry ka sa anak mo, sa mga pagkukulang mo. Magsorry ka. Sa mga tatay na medyo nagloko, nagbisyo, magsorry ka. Sa mga nanay na wala nang ginawa kundi magbunganga araw-araw, magsorry ka din. Sa mga anak na wala nang inatupag kundi humingi, pang Starbucks lang naman, magsorry din. Kasi hanggat hindi yan lumalabas sa bibig natin, hanggat di tayo humingi ng tawad, kahit anong Noche Buena, kahit 500 worth of Noche Buena,
o 10,000 worth of Noche Buena, hindi yan magiging masarap. Kasi nandiyan nga kayo, pero hindi kayo magkikibuan, hindi kayo mag-uusap. Kahit nakasuot kayo ng mga bagong damit, kahit branded pa yan, at kahit regaluhan ka pa ng mamahaling mga kung ano-anong mga ek-ek dyan, wala din. Hindi din magiging mapayapa ang Pasko. Kaya nga, sa katauhan ni San Juan Bautista, ito lang kailangan nating gawin. Hindi sinasabing wag kang maghanda, wag kang magregalo. Hindi yun sinasabing bawal yun. Pero sa halimbawa ni San Juan Bautista, simplihan mo lang ang buhay. Wag mong gawing komplikado. Kaya nga si San Juan Bautista, sa pagkakadescribe dito, ano ang suot niya? Kahit na siya ay mula din sa may kayang pamilya, pero mas pinili niya ang mamuhay ng napakasimple, kaya may kapayapaan siya. Kahit ganito ang estado niya sa buhay, may kapayapaan siya. So bakit tayo walang kapayapaan? Yun yung maganda rin nating mapagnilayan. At kailangan natin ng grasya ng Diyos na magkaroon tayo nito. Kung pwede nga lang ibalot yung kapayapaan at ibigay. Kaya lang, ang kapayapaan nanggagaling sa atin, sa loob natin. Kung wala kang kapayapaan, wala kang maibibigay na kapayapaan. So anong maibibigay mo? Di kabuisitan. Di Paskong Pasko, magsisigawan kayo sa bahay. Paskong Pasko, mag-aaway-away kayo. Paskong Pasko, magre-reklamo na naman yung mga kabataan kasi gusto nyo na naman mag-Star City. Mag-i-Star City pa ba kayo? Hindi na. Ito kasi mga ito, di ba dati? Pagtapos, diretso Star City, di ba? Pagkatapos ng pamasko o kaya pagkatapos kumain, di ba? No? Diretso Star City, doon yun magdamag. Di ba? No? Pero hindi ko alam kung anong trip ng mga kabataan ngayon. So pagkatanggap ng regalo, ayan, hawak na naman yung gadget. Mag-gadget na yan magdamag. Pero gustong-gusto natin na pag umuwi ka sa bahay, may kapayapaan. Yung gusto natin, di ba? Yan, kahit anong ganda ng bahay mo, pag walang kapayapaan, walang gugustuhin tumira dyan o manatili dyan. Kaya mga magulang, tingnan nyo din, no? Pinagpaguran nyo yan ipinundar nyo yan pero bakit ayaw manatili ng kahit sino sa inyo, lalo na ng mga anak ninyo sa bahay? Kasi magandang mapagnilayan. Bakit ganun? Maayos naman, di naman barong-barong, di naman kayo binabaha, pero bakit walang gustong manatili? Baka medyo hinahanap kasi yung kapayapaan, yung pag-uwi mo, yung tahimik ka, makakapagpahinga ka, diba? Magpapasko. Kaya ihanda natin, no? Titsuriin natin mabuti. Lalo't lalo na yung pagbabalik loob sa Diyos. Kasi kung makahingi tayo ng tawad sa Diyos, kakayanin nating humingi ng tawad sa kung kanino man at sino ang nakakasama natin. Yan. So, kung gusto mo ng kapayapaan, magsalita ka lang, buka mo yung bibig mo, sorry ang iyong sabihin. Amen?